Try mo nga kung kaya mo ako patawanin. Ang alam ko, hindi kita kayang patawanin. Ano lang. Napakaseryoso ng mukha mo eh. Hala, grabe siya magtanong. Hindi ka sanay sa kanya, sa tanong niya. Parang ma-offend kayo. Kami sanay na kami dyan eh. Ano? Kung ganito ba mukha ko, kaya mo akong kausapin. Kung ganito. Kung malungkot ka, kaya naman kitang kausapin. Kung masaya ka, kayang-kaya Di- naman kausapin. depende naman sa trip ko eh. Bakit? Oo, depende naman yun. Paano mo ako papasayahin? Hindi ako yung nagpapasaya sa'yo eh. Hindi naman literal na kailangan talaga mahal mo yung magpapasaya sa'yo. Ibig sabihin ba ano? Bakit? Kahit simpleng ngiti, hindi mo kayang magawa? Kung sa Sarili bagay, ko. O kung maano, sa ano. bagay, may mga Iba pa. babae talaga na kahit sobrang mahal mo na, di ba? Naiparamdam mo na lahat. Ay, No? naguhugot! Ay, Oo. bago yan ah. Hugot yarn. Di ba? Ano broken? Nanonood yung asawa ko dyan, broken kayo dyan. Hindi broken yan, baliw kayo. Ano? Hugot na siya. Anong Buti nag-away? naman. Hindi kayo sanay na ganito ako eh, no? Ano? Di sila sanay na ganyan ka. Kailangan natin kailangan mag-ano ba, transform. Ay, may transformation. May gusto kayo ni host. Ano daw? Ha? Ayusin mo yung, Ano sabi? ay parang masasagot mo yan, Rich. Ay, Rich, Tin. May gusto kayo ni host. Ano daw? May ano? Malas yang parang galit sa mundo. Pag-slap. Talaga ba? Yeah. Sige, Pampag-good Tin. vibes ba? Anong gagawin mo? Halimbawa, ganito guest mo. Ganito ka sungit. Anong gagawin mo? Hindi. Iintindihin ko na lang kasi iba-iba ang mood ng tao eh. Bakit? Kailangan ba pag... Talaga? Di mo alam kung pagod siya, di mo alam kung may problema siya. Paano pag ganito ugali ng boyfriend mo? Naiintindihin mo pa rin ba? Eh kung lagi-lagi naman, nakakapagod din intindihin yun eh. Kung Ay, minsan, nakakapag. iniintindi naman. Kung minsan, Pag napag... Kapag nakakapagod, huwag kang magmahal. oo, kapag napagod ka, wag kang magmahal. Huwag kang magmahal. Yeah. Pagod ka yun eh. Hmm. Kung nga pagod, tinulog lang, kagising lang. Pag hindi talaga ako nagsalita dito, wala talaga ako makukuha sa guest ko, no? Eh kasi ikaw ang host. Bakit? Pag ako ba yung host, ako na lang ba dapat lagi? Ganun ba yun? Oo. Kailangan ba ako lagi mag-a-adjust? Yes. Charot lang. Talaga? Kami, nag-a-adjust din po kami. Yakapin sa leeg. Baka ibang liig yun. Baka ibang leeg yan. Miss Bicolana girl. Hi Bicolana girl. Bicolana po ako. O ano?
Ba't ka malungkot ngayon? Ang tanong ko, ba't ka malungkot? Trip Ba't ko ang eh, sweet? bakit? Ay, may ganun pala. Kung trip lang. Hindi, wala akong sa mood mag-interview. Gusto ko ako naman yung interviewin. Gusto natin. Okay lang ba? Oh, kamusta ka ngayon? Kamusta ang puso mo ngayon? Okay naman. Ba't ka ganyan? May dalaw yan siya. Bakit bakit kayo hindi kayo makaintindi isang sabi, kailangang uulitin pa. Oo, nag-a-adjust na nga ako eh. Ako na mag-a-adjust sa kanya. Dapat lang. Ay, wow. Kung ako yung umakyat sa'yo, ako yung mag-a-adjust. Yes. Yes. Kasi pag ako umakyat sa ibang live, pag sinabi ng host na tahimik, matahimik ako. Pag sinabi ng host na may maingay, hindi ako nag-iingay. Camarines Sur po ako sa Bicol. Kakausapin mo ko, kakausapin mo sila. Kakausapin ko kayo. Madali akong kausap. Madali naman ako kausap eh. Sino ba kakausapin ko? Ikaw o sila? O kayong lahat? Ang tanong, kinakausap mo ba ako? Nakausap kita. Ano ginagawa ko ngayon? May pinag-uusapan na ba tayo? Oo. Kung kakausapin kita. Tin, may gusto ka sa host. Ay, wala po! Bawal po tayong magkagusto. Huwag kayong ganyan. Umakyat lang po ako. Wala po akong gusto. Gusto ko lang na mag-guest lang ako. Mamatay man. Mamatay na. Halata daw. Ay, huwag kayong ano dyan. Nibigyan nyo ng kahulugan pag akyat ko dito? Ano ba kayo? Ano, kakausapin mo ba ako? Hindi. Oo, kakausapin kita, magsalita ka na. Ano ba topic natin? Hindi ako magsasalita. Ikaw yung magsasalita. May ako pa magsasalito. By the power vested in me, I will authorize you to speak. You authorize me to speak. Yes. Speak naman na ako ah. O ba't ka nakakap ngayon? Ba't pa kailangan panamit? Kailangan punain no? Ah, syempre, kayo Gusto mo ba magubad ako dito? Ah, pwede naman kung gusto mo. Ay, gustong gusto din. Nasa sa'yo yan. Ah, gusto. Wala naman sa akin yung decision. Nasa sa'yo. Ba't ako kailangan magdesisyon? At tayo pala magdidesisyon. Natural, tayong dalawa na sa taas, di ba? Kaya nga. Yan ang Give and hirap sa take. inyo eh. Yan ang hirap sa inyo. Mm. Diba? Di ba may sinasabing give and take? O, Give ganun and yan. take. Give and take. Tapos kung hindi ka sasabihan na kailangan dalawa kayo magdesisyon, magdidesisyon ka. Ganun ba yun? Depende. It depends. Anong it depends? Bakit ba? Hindi po kami bagay. Hindi naman po kami magkamukha. Oo, romantic yung music mo. Romantic. Sad music nga yan eh. Tapos romantic. Kalokohan. Romantic na daw sa kanya yun eh. Ano? Mahilig ka pala magdesisyon mag-isa no? Oo, mahilig ako mag-decision mag-isa kasi Kaya ka iniwan. no? No? Ako nang iwan. Ganun naman talaga yung babae.
Pag naghiwalay sila ng boyfriend niya, ex niya, pagkatapos sinabi, ako naman yung nang iwan eh. Yun yung Deep kasabihan. inside, hindi siya yung nang iwan, siya yung iniwan. Hindi. 'Di Ako ba? talaga. Para ma-please niya yung sarili niya na, ay okay lang ako. Strong ako. Kaya may ano ako sa sarili ko. Living life is my own terms. Living my life is my own terms. Terms ko, sa sarili ko. Wala pa akong moderator. Bakit? Talaga? Parang may pinagdadaanan ka ngayon ha. Ano ba pinagdadaanan mo ngayon? Hindi ba pwedeng doon ka lang mag-stick doon sa kung ano yung gusto mong i-content for the day? O, pwede naman. Depende yan kasi sa ano eh. Depende yan kasi sa tao ba. Kung kaya niya magpatawa, kung kaya niya maging seryoso, kung kaya niya mag-advise. Di ba? Kaya ako nag-a-advise kasi sarili ko di ko din na-advise. Oo, lalo na yung hinihingan mo ng tulong. Baka yun pa yung ano. Oo, Di ba? totoo talaga yun. Minsan nga, masarap na lang maging tulay. Kasi yung minsan yung tulay, yun pa yung bantay sa lakay. Yeah. 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 Nakakatawa. Hindi. Matatawa lang ako. Tumatawa ka. Pag sad ang music, dapat sad ka rin ha. Asad ba ako? Sige, magsasabi na nga lang ako. Maraming viewers, 100. Guys, bilhin na kayo sa Yellow Basket, guys. Guys, check out naman po sa Yellow Basket niya po. Ano? Parang malungkot ang lalaki. Oo, send me yung content. Tingin ka sa akin. Yes. Bakit sa relasyon, no? Bakit most of the time, kailangan babae yung nasusunod? Hindi naman sila, ang alam ko hindi lahat ng babae na susunod. Naririnig mo ba yung sinasabi ko? Oo, Anong sabi ko? most of the time. Oh, sinabi ko bang all the time? No. Minsan, kailangan kasi nating makinig sa music bago tayo sumayaw. Yung tipong wala ka pang bala, pupunta ka na sa gera. Kasi, ang alam ko Diba? kasi, kayo ang nanligaw. Ginulo nyo ang babae. Talaga? Siyempre, susunod kayo. Ay, really? Really. Pero, not all the time nga, susunod kayo sa ayaw nyo naman. Ay, hindi naman pwede yun, syempre. Hmm. Anong tawag sa inyong dalawa? Pag naging kayo na. Hindi kayo na. Isa, tumingin ka sa akin. Ibaba kita dito. Ah, Anong tawag sa inyong dalawa pag magkarelasyon na kayo? jowa. Mag-partner, di ba? Partner. Di ba? Mag-ex out. Oo. Siya na lang, ibaba na kita dito. Ay, hindi. Ba't ka galit? Anong tawag sa inyong dalawa pag magkarelasyon na kayo? Partner nga. Mag-partner, di ba? From the word partner, ibig sabihin, with regards to decision, kailangan nyo ang consent bawat isa, di ba? Yes. So, bakit kailangan isa lang yung masusunod? Hindi ko din alam. Hindi ako ganun eh. Talaga? Hindi ka ganun? Really? Hindi ako ganun eh. Kaya di ko alam ang sagot ko. Ikaw, may sagot ka ata dyan eh. Sa tanong mo na yan. Kaya mo atang sagutin. Ako hindi ko yan kayang sagutin. Sa akin hindi, humingi din ako ng humingi din ako ng permiso, humihingi din ako ng opinion.
Minsan siguro pag meron talagang time na ayaw ko, siguro minsan mag-ano talaga ako, i-insist ko talaga yung gusto ko. Pero later on pag na-realize ko na ay tama siya, yun, bababa ko yung pride ko. Oo. Yun naman ako. Nandun ako sa binababa ko yung pride. Talaga. Napakababa ng pride ko talaga, sobra. Yun yung Yung di ko pride, mabago sa yung sarili ko. pride lang yung hindi yung timbang. Yung pride lang hindi yung timbang. Mm. Talaga. So ibig sabihin, mapagparaya ka. Parang may magawa man siyang kasalanan na napapatawad ko agad, napapatawad ko ng paulit-ulit. Yun yun. When we say Kaya, parang, ibig sabihin hindi ka sigurado. kaya minsan sabi ko, ba't ganun ka ako? Di, mainis ako, tapos magiging okay rin naman kami. Ganun lang. Ano ka ba? Tawag dito. Pwede pa Mm. silent ng cellphone. Tunog ng tunog eh. Abala ba? Abala. Nakaintindi ka ng abala. Oh, Yun. Ikaw ba yung tipong babae na pag nag-away kayo, marami kang sinasabi, ganun? emote. Mga tampo. Ibig sabihin, pag nag-away kayo ng partner mo, Ako ang mara nanunuyo. Kahit kasalanan niya or kasalanan ko, ako lagi. talaga ikaw yung nanunuyo. Nanunuyo o nang-aaway. Nanunuyo, mga away din. Parang kakaiba yung nanunuyo eh. Nanunuyo o tinutuyo? Hindi ako tinutoyo. May rason, Sinusuka. may rason ako kapag nang-aaway ako. Kapag Talaga. sobra na. Sobra na. Hindi ka napagbigyan, ganun. Mararamdaman mo naman kapag sobra na eh. Ang bigat-bigat na nun eh. Yun lang, nilalabas ko. Anong nilalabas mo? Yung tampo ko, Yung tampo? Yung tampo? wait lang, natatawa ako sa'yo. Ah, yung tampo. Yung sama ng loob ba? Pero, Ikaw ba yung tipong mahilig magsalita ng mga masasakit na bagay? hindi. Yung Talag, lang, yung tampo lang, wala kang oras, ganyan, tumatawag ako, hindi ko sinasagot, gano'n. Mga gano'n lang. eto sa sitwasyon na, halimbawa, grabe na yung away nyo. Tapos, yun, ikaw ba yung tipong mahilig, kumbaga, ganito kasi, ganyan, ganyan. Ganon ka ba? Hindi, nananahimik lang ako, hindi na ako nag-message. Kung punong-puno na ako, hindi ako nagme-message, papalipasin ko yan ng 2 araw, 3 araw, ganun. Mag-iisip muna ako. Ang hirap kasi kapag sumabog ka ng sumabog eh. Dami mong masasabi. May sasabog Ayoko, ba? oo, ayoko naman pumunta ako sa punto na yun eh. May Alam ko sasabog sa ba? kapag nagagalit. May sasabog ba? Oo, siyempre. Saan? Sa ulo. Okay.
So ikaw yung tipo na okay lang na masaktan ka kaysa ikaw yung makasakit. Oo. Talaga. Okay lang sa'yo na masaktan ka, wag ka lang makasakit. Oo, kasi naranasan ko ng masaktan. Okay lang. Handa, handa ka bang ibigay lahat sa partner mo? Lahat-lahat. Oo, syempre. Kasi mahal mo eh. Talaga. Pero kung di naman na kayang ibigay, di na, tama na. Okay. Yun lang. Huwag ka umiyak. Hindi ako umiiyak. Ay, hindi ka umiyak. Sorry. Matagal na yun eh. Okay na ako ngayon. At masaya ako ngayon. Kung ano ako ngayon. Anong masasabi mo sa Serious. Anong masasabi mo dun sa ex mo? Salamat kasi Halimbawa, ano buhay yung ano yung tawagan nyo? love. Sige, sabihin mo, love. Love, thank you kasi nakilala kita, naging part ka ng buhay ko. Maging masaya ka na. Yun lang. Hindi mo ba sasabihin na minahal mo rin siya? O may na-impart siya sa buhay mo? Minahal ko din naman yun. Lagyan mo ng intro. Love. Hi, love. Kamusta ka? Sana masaya ka ngayon. Sana okay ka lang, masaya ka sa bago mo. Yun lang, wala na ang ibang drama pa. Kasi alam ko naman na may maganda tayong memories. Kahit ganun nangyari. Yun lang. Wala na akong ibang i-message pa kanya kasi alam ko naman sa sarili kong minahal niya ako, minahal ko rin siya. At least alam namin na nagmahalan kami. May girlfriend na ba yung ex mo? Ikaw ba, meron na? Wala. Wala. Kung sakali bang magbago o ma-realize ng ex mo na mahal ka pa niya, kaya mo pa ba siyang tanggapin? Sa part na yun, hindi na. So, ano Oo. mapapayo? Minahal ko siya. Pero kapag umalis na siya sa akin, wala nang babalikan. Yun ang ano ko sa sarili. Wala ka nang babalikan kung aalis ka. Ba't parang iiyak ka? Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Ay, hindi ka iiyak. Strong na ako ngayon eh. Dati Strong konting kwento lang, konting ano lang, iyak ako agad. Konting kwento lang, ganun. So, Iyak. anong masasabi mo dun sa ex mo? Dun sa bago niya? Kumbaga, anong ma-advise mo dun sa ex mo? Dahil may bago na siya. Sana, Love? ex, Ganun. sana alagaan mo na siya. Love? Lagyan mo ng intro. Oo. Ulitin mo. Hi, love. Sana alagaan mo yung bago mo. Huwag ka nang pasaway, ha? Sana matuto ka na. Bumabalik ka man sa akin, wala ka nang mabalikan. Saan ka sasaya sa kanya? Kaya nga binitawan na kita eh. Kasi alam kong magiging masaya ka din naman sa kanya. Yun lang. Wala ka nang sasabihin. Wala na. Yes po, wala na pong balikan. Masasabi ko yan kasi alam ko, sarili ko, kilala ko sarili ko. Sir, Pero ramdam ko parang iiyak ka. ayaw pong umiyak. Pero parang iiyak ka. Hindi. Sinungaling. Hindi ako sinungaling. Hindi kasi, iba kasi yung pinapakita ng actuation mo eh.
Alam mo, ang babae kasi, pag nagsasalita yan, baga sinasabi nila, ay kaya ko, hindi ako iyakin. Pero deep inside, mararamdaman mo eh. Di ba? Hindi naman kami manhit, Ako, 67 pag viewers. mararamdaman kasi seryoso naman yung sinasabi ko. Pero kung iiyak man ako, hindi yun part para iyakan ko pa siya. Kasi matagal ko na siyang iniyakan eh. Tama na po yun. Parang may perception. Hindi po ako maiiyak. Ganun lang po talaga kapag nagsasalita ako, kapag seryoso ako. Parang hindi maiiyak pero hindi talaga. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun, syempre. Oo, di sabihin na natin oo. Pero hindi sa part ko ng iiyak ako talagang may luha. Ibig sabihin, totoo, hanggang ngayon, mahal mo pa yung ex mo. O syempre, mahal ko yun. Pero yun yung sabi ko, wala na siyang babalikan kapag ganun. Hindi mo masabi yan. Hindi, nasasabi ko talaga, totoo talaga yan. Hindi. Di ba ang ibang babae, Hanggat mahal mo yung isang tao, hanggat mahal mo pa yung isang tao, tapos wala ka pang obligasyon, at wala rin siyang obligasyon, habang buhay kayo may pag-asa. meron na siyang obligasyon eh. I know. Magkakaano na sila, Anong magkakaano? baby. Magkaka-babe. Unahan mo. Ayaw. Wala pa sa isip ko yun kahit nasa tamang edad na ako. Ayaw ko pa lang. Hindi pa ako nakakabawi sa magulang ko eh. Mag-aanak lang ako kung kabawi na ako sa magulang ko. Kailan? Pag 40 ka na? Hindi. Pag 50 ka na? Hindi. Nagsisimula na ako. Ilan taong ka na ba? 25. Ay, bata ka pa. Batang-bata pa. So far, marami ka pang may tulong sa family mo. Hindi naman kasi rason na kahit may asawa ka na, may pamilya ka na, ay kakalimutan na natin yung responsibilidad o hindi naman actually responsibilidad. Kumbaga in return lang din yun sa parents natin bilang isang anak, 'di ba? Kasi pag sinabing mong responsibilidad mo, parang nagmamayabang ka ganun. Kumbaga hindi nga nagyabang yung parents mo nung pinalaki ka eh. 'Di ba? Although responsibilidad nila yun, pero ikaw bilang anak, nanggaling ka sa sinapupunan nila, kahit konsensya mo na lang, o sa ngalan na lang ng pagmamahal. 'Di ba? Isipin mo na lang someday maging nanay ka rin. Maging lola ka rin. So masarap sa feeling na may anak ka na May nakakaalala sa'yo. may nag-aalaga sa'yo, 'di ba? Alaga. Ganun. Oo, kahit yun lagi natin tandaan kahit may pamilya na tayo. Wag natin. Although may pamilya ka na, priority mo yung pamilya mo syempre. Oo. Pero wag mong kakalimutan yung parents mo. Doon ako naiiyak sa parents ko. Hindi, totoo yun. Kasi sa totoo lang, sa mundo natin ngayon, marami kasing mga kabataan na parang wala lang. Diba? Ako actually, sinacrifice ko yung sarili ko para sa parents ko. Mabuhay lang parents ko eh. Kahit ako, may pamilya na ako. Sinagad ko yung sarili ko
madugtungan lang ang buhay ng mama ko. Kasi kung halimbawa kung inisip ko yung sarili ko, siguro yung mama ko ngayon wala na. Kasi year 2022 December, na-diagnose si mama. Kidney failure. Muntik nang mamatay. Actually, walang-wala din ako eh. So, kung ako eh, kasi ako may pamilya na ako. Ako kung inisip ko yung sarili ko, wala na yung mama ko ngayon. Wala na akong matawag na mama. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, ako thankful ako sa mga kapatid ko kasi yun, matulungin din sila. Nag-ambagan kami, naghanap kami ng paraan para madugtungan yung buhay ng parents namin. Mama ko. Ngayon, nagsasacrifice ako. Pero sa awa ng Diyos, lahat naman na ipoprovide ko. Sabi ko nga, kahit ako, wala na ako sa sarili ko eh. At least makita ko man lang sila na okay. Di ba? Oo. Kasi kung nakikita ka ng ibang tao, ang ganda naman ng buhay nito. Tapos yung magulang, ganito, 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 ganito. Hindi niya man lang iniisip magulang niya. Diba? Pag gano'n. Tsaka alam mo yung masakit. Miss ko lang kasi ang layo nila. Ako lang mag-isa dito sa Manila eh. Ay, parang ikaw lang ah. Ikaw din pala. Mama ko nasa Visayas. Alam mo ba na-diagnose na admit yung mama ko na sa hospital. 50-50. Nandito ako nagtatrabaho, red alert pa kami. Nakaka-video call ko yung mama ko, kapatid ko yung humawak ng cellphone. Naghihingalo na. Red alert kami. Yung parang di mo maintindihan yung pakiramdam. Alam mo yun? Parang gusto mo nang lumipad, gusto mo nang umalis. Ang bigit kaya sa Pero wala pakiramdam. eh. Wala eh, ganun yung buhay natin eh, syempre. Hindi ako naluha sa Alam mo ex. yung Pa ako sa magulang ko eh. alam mo yung masakit? Yung tipong may makita kang matanda, ibang tao, matutulungan mo. Pero yung sarili mong magulang, hindi mo malapitan dahil malayo ka. Oo, totoo talaga. Dahil sa tawag ng pangangailangan. Totoo kasi yan na aanin mo na nandyan ka, nandyan yung presensya mo, pero wala ka namang may tulong. Oo. Kailangan din naman ng pera ngayon eh. Totoo. Pero depende kasi yan. Lahat naman hindi naman na ipoprovide lahat ng pera eh. Oo, hindi naman. Kaso, kapag gano'n ng mga emergency, kailangan, wala kang magagawa. Ilang taon na yung mama mo? Bata pa, mga 48, May sakit ba mama mo? 52. May sakit ba mama mo? Inoperahan Sa? sa Sa? appendix. 40? Mama ko 57. 48. Ang papa ko is 52. 58 yung papa ko. Yun kasi yun, yung tipong yung pera kasi nakikita yan eh. Diba? Mawala man ngayon yan, bukas makalawa, kaya mong bawiin yan. Hindi, Kaya ka. hindi mo alam mas higit pa. Diba? Kaya, yun.
As long as kaya natin mag-provide tayo kasi ang buhay ng tao, minsan lang yan. Hindi na kayang dugtungan pag nawala yan. Kumbaga hindi na kayang buhayin ng luha mo kung gusto mo na makita yung magulang mo. Paano kung wala na? Di ba? Yung lola ko nga nun eh, mga ng buwan pa lang ata. Election ng Isang buwan pa lang siyang pinanganak. Ganun. parang buwan pa lang ang nakalipas. Wala kaming magawa eh. Sinusurvive pa naman ng pinsan ko. Wala na talaga. Kasi may hinihintay daw si Lola. Yung yung kapatid ko tapos yung pinsan ko na nasa training. Sabi daw, ang tagal-tagal nilang umuwi. Kailan daw uuwi? Sabi ko, basta, nasa training pa ata. Basta, nasa training pa ako, Lola. Malapit naman na isang buwan na lang. Di na niya nahintay. Mabuti na lang pinauwi yung isang pinsan. Yung kapatid ko hindi. Yun na lang pinakalas na lola namin sa both side. Yun na lang natitira na wala pa. Ganun talaga. Minsan, yung totoo talaga, mahirap talaga tanggapin yung mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan pero nangyayari talaga yan. Kailangan lang natin i-accept yung totoo. Yun nga kasi ang hirap sa amin eh. Kasi kami, bago kami pumasok sa trabaho, alam na namin kung ano yung buhay namin. Wala na eh, pag-aari na kami ng gobyerno eh. Kumbaga naka-impart na yun sa sarili namin na trabaho muna bago pamilya. Diba? Wala. Ganun talaga. Hindi pa nga ako nakakabawi dun sa lola ko. Kinuha na agad. Nagtanong pa naman yun kung kailan ako uuwi. Sinagot mo. Oo, sinagot ko, sabi ko mga Pasko. Pasko ata. Or New Year. Pero di na siya abot. Tinahanap nga niya yung mga apo niya lahat. Sabi niya, gusto niya daw makita lahat. Kaya yun, Ibig sab- sakit lang sa akin na hindi ko siya nauwian. Dahil isipin mo din na sa lang. trabaho. Isipin mo na lang na ginagawa mo yun hindi naman para sa sarili mo eh. Diba? Tayo kasi mga normal na tao lang na wala tayong kaya sa buhay. Una sa lahat, expenses, diba? Yung tipong nandun ka nga tapos wala kang maitulong. Ni pera na maibigay wala. Yung parang masisisi mo din yung sarili mo na anong kwenta ko dito? Diba? Nandun na tayo sa part na meron kang maibibigay pero yung presensya mong na sinasabi sa yung uwi ka. Hindi ko yun nagawa eh. Kaya nga, yun ang nangyari, yun ang nagagawa ng pagmamahal. Dahil kung mahal mo yung isang tao, yung isang bagay, kailangan mo talaga mag-sacrifice. Diba? Kasi wala ka namang maipoprovide. Wala tayong maipoprovide. Pag wala tayong gawin. Wala tayong kayang gawin. Ay nako, umiyak tuloy ako.
Di ko na yun naaalala eh. Naalala ko lang ngayon. Yun na pinag-usapan ng ulam, mga, mga matanda, ganun. Yan, yan yung kahinaan ko eh, sa family ko. Mahina talaga ako sa kanila. Talaga. So, kailangan pag may manligaw sa'yo, ligawan mo na yung parents mo. Para pag pumayag, wala ka Kapag na ayaw magagawa. ako din. Pero kung mahal ko naman na ayaw nila, siyempre, ilalaban ko naman yun. Ganun Kanina, naman. kanina sabi mo ako yung umiiyak. Bakit ikaw yung Eh, umiiyak? kasi ikaw, umiiyak daw ako sa ex, hindi naman eh. Sa magulang, sa lola, oo. Yun yung totoo. Pero sa ex, di ko na yan iiyakan. Tapos na ako dyan eh. Alam mo yung tipong ano, kahit na hamaking ka ng ibang tao, kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, pero pag yung magulang mo yung sinabihan, parang sasabog ka. Oo, sobra. Yung parang sabihin mo, ako na lang, ako na lang. Diba? Sakit na lang yung sakit. Tapos pag nakikita mo yung magulang mo na nagsasuffer, parang gusto mo nang sabihin na ako na lang, wag na lang siya. Ang hirap kaya pag ganun. Tapos biglang nagbago yung isip mo pag nandun ka na. Naramdaman mo yung sobrang sakit. Ay, wag na lang. Balik na lang sa kanya. Alam mo yun? Hindi. Kung, kung sila naman nasa sitwasyon, kung sila naman yung may sakit, ako, di ba, anak nila. Siyempre, ako hindi doon, ano tawag doon, na rin nila yun eh. Oo, normal yun. Ang sa akin na lang, wag na Alam sa mo anak. ba, simula pagkabata, yun na yung ginagawa nila para sa atin. Lahat ng responsibilidad, simula nung wala pa tayong malay, hanggang sa nagkaisip na tayo, hanggang sa naging matigas na yung ulo mo. Naging Di ba? matigas talaga ang ulo na. Sa part na yun, naging matigas talaga ulo ko din. Hindi ko yun ipagkakait. Naging matigas din ulo ko. Uy, lahat tayo, walang exempted dyan. Di ba? Lahat ng sakit ng ulo, sinalo nila yan. Yun lang yung mga bagay na hindi talaga mababayaran, hindi matatawaran ng kung sino man, yung kayang gawin ng ating magulang. Di ba? Yung tipong kahit mali mo, nakakita ka ng kalaban, kaaway, yung nanay mo makipagbugbogan din. Diba? Kasi mahal ka nga eh. Tapos pagtanda niya, basta-basta mo na lang i-ignore. Basta-basta mo na lang iwanan. Napalo din ako sa part na alam ko mahal nila ako. Pinalo ako nila dahil may mali ako. Naaalala ko pa yun kahit bata ako. Pero Normal ngayon, yun. pero ngayon naiintindihan ko kung bakit nila ako napalo. Kasi may mali nga akong nagawa. Tinatama lang nila. Alam mo kasi, ano yan, depende kasi yan kung paano tayo paintindihin ng mga magulang natin. Kaya pala sinasabi nila, maiintindihan nyo rin kapag maging magulang kayo or nag-matured kayo, maiintindihan nyo yung part namin. Oo naman. Ngayon, naiintindihan ko, matanda na ako. Bata ka pa, hindi ka pa matanda. Matanda na ako sa pag-iisip, pero sa edad, bata pa. Sa timbang, hindi naman. Hindi naman, konti pa lang. Malapit na. Malapit na. Ako nga alam mo ano, sabi ng mama ko nung, kasi ako grabe talaga ako kapilyo nung bata ako. Hindi ako pumapasok ng school. Nag-stop nga ako 2 years eh. Kasi ayaw na akong pag-aralin ng parents ko. Sabi ng parents ko sa akin, sabi niya,
Alam mo, ikaw bata ka. Wala kang matatapos. Wala kang mararating sa buhay, sabi ng parents ko. Hoy, itigil nyo yan. Nagmo-moment kami dito. Hindi totoo. Ba't ang tagal? Sabi ng mama ko noon, ikaw bata ka, wala kang mararating. Dahil sa sobrang tigas ng ulo mo, hindi ka na kayang pagsabihan. Wala kang mararating sa buhay, sabi ng mama ko. Alam mo, nung sinabi niya sa akin noon, nasaktan ako. At the age of 13 years old, siyempre may sariling isip na rin ako. Tapos, yun, parang natatak sa isip ko. Sinagot ko yung mama ko that time. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, tandaan mo, yung anak mo na to, ito yung mag-aalaga sa inyo. Ito yung magliligtas ng buhay nyo. Ito yung babalik sa inyo. Hindi pa ngayon, pero tignan natin soon. Sabi ko. Yung mama at papa ko hindi nag-e-expect yan na makakapagtapos ako sa pag-aaral. Kasi grade 5 student ako, hindi na ako pumasok doon. Ayaw na ako pag-aralin. Nag-stop ako ng 1 year. Tapos sabi ko,